Gamit ang aming kabayong de makina, sa araw na ito ay pumunta kami sa bundok ng Joson para kunin ang card ng aking kapatid. Kahit medyo malayo ang lugar na ito ay pinilit naming puntahan dahil nais naming malaman kung tumaas o bumaba nga ba ang marka ng aming kapatid sa kanyang pag-aaral. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong oras ngang ito ay napagdesisyonan ko na magmaganda na naman. Pupunta ako sa paaralan ng aking kapatid at mga anak upang makita ang kanilang grado. Bago ngayon ay hindi ko nakalimutan ang unang bahagi ng pagiging bida-bida. Hindi ko naman siguro ikamamatay kung isang beses sa 4 na buwan ay magpalinis ako ng aking kuko. Ginagawa ko lang naman ito kapag pupunta ako sa paaralan. Ito ay upang ipakita na hindi man malinis ang aking budhi ay malinis naman ang aking mga paa. At sa puntong ito ay nagsisisi na nga ako kung bakit mas pinili ko na sumakay sa kabayong de makina na meron kami kaysa sa walis na ginagamit ko tuwing gabi. Kung bakit kasi tuwing gabi ay sarado ang mga paaralan, gabi lang naman ako pwedeng lumipad at pumunta sa aking paroroonan. Huwag kayong mag-alala, nakarating din naman kami sa aming patutunguhan. At habang ako ay hilong-hilo na sa paghanap sa guro ng aking anak, ay isang bata ang lumapit sa akin. Ang inisip ko talaga ay manghihingi siya sa akin ng barya. Mabuti na lamang at nagpakilala siya. Kamag-aral pala siya ng aking anak. Pagkatapos kong makuha ang marka ng aking anak, ay pumunta na ako sa pangalawa kong misyon sa araw na ito. Ito nga ay ang pagbaybay sa kabundukan ng Joson upang marating ang silid-aralan ng aking bunsong kapatid. Sa una nga ay aakalain mo na patag lamang ang iyong dadaanan hanggang marating mo ang bahaging ito. Kapag nasa malayo ay aakalain mo na ang iyong nakikita ay ang lagayan ng mga pumanaw mong kamag-anak. Ngunit nagkakamali ka dahil hindi ito sementeryo. Ito ay silid-aralan ng mga mag-aaral na pinagpatong-patong nga lamang. Nung huling pumunta ako dito, akala ko ay sa pangalawang palapag lamang ang kanyang kwarto. Ngunit nung nasa hagdan na ako ay doon ko na naalala na mas masaklap pa pala sa sementeryo ang lugar na ito. Mala impyerno ito para sa mga katulad ko na mabilis hingalin. Pagod na pagod ang maiksi kong binti sa pagtingin kung ito nga ba ang kanyang silid-aralan. At dito ko na napagtanto, walang hiya, sa ika-4 na palapag nga pala ang lugar na unang pinuntahan ko. Hindi ako naawa sa kapatid ko na araw-araw umaakyat dito. Bagkus na alala ko paano kapag ang guro ay ugod-ugod na. Kakayanan niya pa kayang mag-akyat panaog sa lugar na ito? At gaya ng inaasahan, muli ngang nagpakitang gilas ang kapatid ko sa markahang ito. Siya ay may karangalan at nakatanggap ng 74 na grado. Binabati kita kapatid. Ipagpatuloy mo lamang ito at siguradong may mararating ka. Tiyak na mararating mo ang ikalimang palapag ng gusaling ito. At sa aking mga taga-subaybay, maraming salamat sa muling panonood nyo at palagi ang pagsuporta. Tatapusin ko na ang voiceover na ito dahil pagod na akong magpaka-plastic at ipakita sa inyo ang pagiging mahinahon ko. Pusuan nyo naman, ibahagi at magkomento kayo kung nagustuhan nyo. Maraming salamat!